32 pages na yan ay nabasa mo sa loob ng 30 minutos. Kasi 30 minutos lang, pumirma na eh. Nabasa mo ba yan? That is a legal document. May mga legal terms yan na baka noon mo lang nakita. At hindi wala silang time mag-google katulad ni Dan Fernandez. Ni Vice President Sara Duterte, ang pinag-usapan ho natin dito, accountability sa usapin po ng paggamit ng confidential funds. Wait! Kailan nyo nabalitaan yan? Kasi meron bagong balita. Kapapasok lang, wala pang 3 araw. Yung lahat ho ng sinasabi nyo, sinagot na uli ng COA. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Binasag ni Atty. Topacio itong mga taga-kamara at itong si Saba Queen. Sabahing. Anak ng bugya. Mamaya meron akong papakitang video sa inyo. Kung paano balasahin ni Atty. Topacio itong si Saba. At itong mga taga-kamara. Pahiya eh. Hindi nyo alam ang mga pinagpapasan yung ebidensya. Alam nyo ba yan? Ito na. At ang hirap ipagtanggol pag nabubuko na. Ano meron? Ito na. Si Ander. Ito, title dito. Magre-resign na? Question mark. Okay. May hirapan ipagtanggol ang mga... Ang hirap kasi ipagtanggol. No? Una pa lang na pag sinungalingan na, tapos lumabas ang ebidensya, paano mo ngayon ipagtatanggol ito? Talagang lumalabas lang, sabi ni Aling Ledesma, na mahihirapan ka. Linisin ngayon kung ano yung mga pinagsasabi mo na hindi totoo. Ito nga, totoo nga eh. May artikulo, may balita, at may ebidensya. Sige nga, ipasok natin to. Lunes na Lunes. Mukhang mahihirapang magpaliwanag at ipagtanggol ni Antimo Claire Castro ang Malacanang, sina BBM at Liza Marcos sa kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ni First Lady sa pagkasawi ni Paulo Tantoco. Pero syempre, iiwan na natin yan kay Ate Eden Santos. Ikaw nang bahalang magtanong, Miss Eden Santos. Pero kay Rowena Guanzon pa lang, taob na itong si Antimo Claire Castro. Ito nga, ang tanong nga dito. Ang next step ay ipa-hair follicle test. Lahat ng kasama ni Toco sa US. Dapat sa US gagawa. US gagawa para walang pressure. Tapos, kung halimbawa nga, totoo nga yung sinabi nito ni Atty. Guanzon, magkaroon ng hair follicle test. At hindi lang yung mga kasama, pati yung asawa daw, papayag kaya. Kasi tinanggihan yun eh. Tinawanan niya, bakit ako magpapa-hair follicle test? Pag may tinatago, maraming dahilan. Kaya ayaw mabisto. Eto na, nabisto na. Diyos mio Marimar. Ano ang sasabihin ng sambayan ng Pilipino? Takot kayo magpa-hair follicle? Ganun ba yun? At saka ito ang tanong. Kung sakasakali ba, kasi tingnan mo si Kong Pulong nagpa-hair follicle. Diba? Na ano pa yun, na balita. Bakit sila ayaw? Bakit yung ibang mga congressman, mga bakulaw, mga durobo, ayaw? Baka may tinatago, sabi na Aling Ledesma. Ang next step daw na dapat gawin ay magpa-hair follicle test ang lahat ng nakasama ni Paulo Tantoco sa US. At dapat sa Amerika gawin para walang pressure. Kung sa Pilipinas kasi gagawin ang hair follicle test, malamang sa malamang, baka may dayaan. Kung sa US, walang lusot. Heto pa ang banat ni Rowena Guanzon, spokesperson. Barangays cleared of DRUGs, but their evidence is a pile of blank pages. This must the shittest press con ever. Binira. Ito yung post ni Atty. Guanzon. Cocaine culture Israel among. Anong cocaine? Candy pala ito.
Bangkit alam natin bawal ito eh. Erase. Ha? Itong candy na ito, culture is real among the rich. And they think it's because it's a class thing, pero ang dik-dik ay hindi dapat nanunungkulan sa gobyerno. Alam nyo kasi meron kasing policy si boss dito, no? So yung mga words, kaya nagkakaroon tayo dito ng mga words na yung hindi pwedeng sabihin kasi nasa policy, nasa rules. So kaya binibigyan natin ng ibang mga terminologies. Kagaya ng candy. Yan. Alam nyo na. Kaya laging candy ang sinasabi ko. Kaya yung paggamit ng candy, ginagawa nilang bisyo o ginagawa nilang laro-laro lang, yan ho ay bawal. Nakakatuyo ng utak yan. Yung kanina umaga na vlog natin, di ba sinabi doon? Slow, nakakalusaw ng utak. Hindi natin alam bakit gustong-gusto na tong candy na to. Dagpa niya, cocaine culture is real among the rich and they think it's okay because it's a class thing. Pero ang adik ay adik at hindi dapat nanunungkulan sa gobyerno. At ang mga Marcos apologist at mga loyalista ay tila hindi pa nagigets ang dokumentong ito na tila isa na sa person of interest itong si First Lady. Ayon sa post ni Tio Moreno. Hindi pa rin gets ng mga Marcos apologist, no? First, when this story initially broke, your idols in Malacanang were quick to dismiss it as a fake news, insisting that First Lady Liza Marcos was in the Philippines and therefore couldn't have been part of the alleged Coke party. But bakit magkasama sila? Sila yung huling magkasama. At di ba, nabalita nga, bakit kasama ang pangalan niya sa listahan? Ano ang problema? Bakit lumabas ang pangalan niya doon? Kung yan ay mga alleged at hindi totoo, wala magagawa. Sabi niyo Pero may ebidensya. Mayroong police report. At ang tanong, bakit nandyan ka ngayon sa... bakit? At ang tanong, bakit agad-agaran lumipad papunta dyan? Diba? Aguy. Now, the Los Angeles Police Department and reputable news outlets have reported on the incident, validating what was previously labeled as a rumor. Second, the hypocrisy of the Marcos administration is glaring. They claim to be waging a war against the RUGs and crime. Yet, someone connected to the government entourage reportedly died of a cocaine overdose. Where were the protocols in vetting individuals included in the official entourage? Or do we simply ignore this because the RUG use is now tolerated, especially if it's happening within circles close to the First Lady? Ang sarap kasi ng candy. Kaya hindi mabitaw-bitawan. Di ba? Ngayon, problema yan. Hindi nyo na kayang pagtakban, hindi nyo kayang itago sa bayan ng Pilipino. Di ba? Ilan ang nagsiwalat niyan sa ibang bansa? Yung iba, talagang alam na alam. Kami nagre-reaction, kita nyo naman. Saan namin dadamputin yung mga issue na yan? Kundi totoo. Diba? Alang ang gawa-gawa kami ng kwento rito, nasa video, nababalita. Ang problema, yung ibang stream ayaw maglatag. Bukod lang bukod tangi lang ang bilyonaryo, ang malakas, ang loob, at hindi siguro nasatapalan ng kaperahan. Kaya siguro, ayun. Yung ibang channel, dismiyo marimar. Tago, pinagtatakpan. Ayan ba ang tunay nagbabalita? Ang tunay nagbabalita, sabihin ko kung anong stasyon lang. SMNI, Net25 at si Kuya Goods. At yung mga ibang vlogger na mga galing. Bukod doon, yung mga vlogger, hindi yan. Eto, bakit nag-iiyak na naman ito si Saba? Hindi ko rin alam, kaya alamin natin yan sa balitang ito. Sana maintindihan nyo rin kung ano yung mga himumutok ba tawag yun? Meron naman siyang
Hinunutok. Meron naman siya problema, yun na lang. Rosalie, bakit nagpahayag ng concern si Congresswoman De Lima sa direktiba ng Korte Suprema? Ella, nagpahayag ng pagkabahala si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima sa direktiba ng Korte Suprema sa House of Representatives kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Karamihan umano ng direktiba ay nakapatungkol sa Kamara. Kwestiyon ng inaasahang uupong House Prosecutor sa paglilitis ni VP Sara ang order ng kataas-taasang hukuman. Tanong din ito, hindi kaya sumobra ang pakialam ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment na nanggaling sa House of Representatives? Ayun na naman tayo eh. Pag hindi pumapabor sa inyo, sumusobra ang kapangyarihan. Pag pumapabor sa inyo, tuwan-tuwa kayo. Bakit ganyan kayo? Hindi kayo nagpapatalo, sabi ni Aling Ledesma. Bakit na lang, gusto nyo laging pabor sa inyo? Diba? Ayaw ng Supreme Court na mga ginagawa, mga nag-file. Bakit hindi inunang 1, impeachment 1, 2, 3? Bakit number 4 ang inuna? Yun lang naman ang kine-question eh. Diba? Bakit? Ngayon, gigil na gigil ka. Magaling ka pa sa Supreme Court, eh. Ikaw na. Doon kayo, magpalit ka ng posisyon. Kaso nga lang, ayun ang problema. Mahina daw. Sabi ni Aling Ledesma. Yun lang. Problema doon, hindi kaya. Diba? Tsaka may record na. Hindi tatanggapin, no. Hindi tatanggapin. May record na. Sa pinasusumite ng Korte Suprema sa Kamara ay ang status ng unang 3 impeachment complaints na inihain ng private citizens laban kay VP Sara. Ang eksaktong petsa kung kailan ini-endorso ang mga ito ng House members at kung may kapangyarihan ba ang Secretary General na magpasya kung kailan i-endorso sa House Speaker ang anumang impeachment complaint. Nauna nang nagpahayag ng kahandaan ng Kamara na susunod sa utos ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyon laban sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Samantala, naniniwala naman si Manila 3rd District Representative Joel Chua at Bicol Saro Party Representative doon na hindi. Ayan na naman yung 2.0. Umaatake na naman sila. Meron pang bagong recruit, ha? Galing, ano? Dapat maging dahilan ang resolusyon ng Korte Suprema para i-delay ng Senate Impeachment Court ang impeachment trial. Umaasa rin silang maglalabas ng desisyon ng Korte Suprema pabor sa mga miyembro ng House of Representatives na nag-impeach sa Vice Presidente bago pa man mag-umpisa ang paglilitis. Balik sa iyo, Ella. Di ba? Gusto nilang hawakan na naman ng Supreme Court, hindi pwede. Magsistigil kayo sa mga ambisyon nyo. Gagaling yung pumuna. Kayo nga, meron nga kayong dumi. Diba? Dapat nga, ayusin nyo muna yung dumi nyo bago kayo pumuna. Ito may usapin na naman dito. Ito na naman sila, banat sila ng banat. At mamaya, sasagutin lahat yan ni Atty. Topacio, yung mga banat itong mga to. Meron silang bagong karakter, mga kasama. Bagong karakter ngayon. 1, 2, 3, 4. 4 na nakikita kong bagong karakter nito. Yung Tuadcom 2.0. Ay, Quadcom 2.0 pala. Tuadcom tuloy. Sorry pero kayo, sa tingin nyo, ano bang magandang tawag dyan? Quadcom o Tuadcom? Nasa inyong kamay. At yan lang ang comment section. Type kayo. Malaya kayo mag-comment dyan. Ang maganda para sa akin Tuadcom. Kung magagalit ka, wala tayong magagawa. Galit ka eh. Pero kung aaminin mo Tuadcom ka, hindi ka magagalit. Mali ba sinabi ko? Kung ikaw ay hindi Tuadcom, bakit ka magagalit? Di ba? Ganun lang kasimple yun. Saka hindi kayo pwede magbalat sibuyas. Oo. Kayo ay naninilbihan sa gobyerno. Tsaka kung kayo ay magbabalat sibuyas, alis na kayo dyan. Hindi kayo karapat-dapat dyan. Diba, si BP Sara, si Tatay Digong, pinakulong nyo na nga eh. Diba? Nagbalat sibuyas ba? Si Tatay Digong, nagbalat sibuyas ba? Andun. Naghihintay lang siya ng kung ano mangyayari. Ay hindi kagaya ng iba dyan, lalo na yung isang senadora. Nagngangaw-ngaw. Nagfile na ng kaso. Laban dito kay Alias Rene. Asan ba si Alias Rene ngayon? Sige nga, sasabihin ko sa inyo. Meron ho ba kayong balita? Isang ano lang yan, pahiwatig lang yan na isang palabas, isang pelikula na gustong i-premiere. Una tinangkilik. Pero makalaunan, gustahan tayo. Si Alias Rene, hindi makikita yan. Bakit? Wala naman si Alias Rene sa Pilipinas, sabi ni Aling Ledesma. Diba? Pinalabas lang yan, sabi ni Aling Ledesma. Aling Ledesma, totoo ba yan?
Oo, para yung mga vloggers, ayun, makasuhan. Naku po, baka nga tama yung sinasabi ni Aling Ledesma. No? Kasi hanggang ngayon, wala tayong balita kay alias Rene. Bakit yung ibang balita? Patungkol doon sa mga nawawalang sabongero. Sikat na sikat sila. Balita umaga, tanghali, gabi. Balita tanghali, umaga, gabi. Sa linggo. Ayun ang balita. Naghahanap ng buto, ng munggo sa Taal. Easy ka dyan, boy! Samantalang ito, pansinin nyo mga kasama. Pansinin nyo. Ang istoryahe. May balita ba ngayon kay alias Rene? Nadali lang ito mga vloggers. Kasi, nakisawsaw sila. Yun lang. Pero, mali rin naman eh. Dapat, ang author, ang kasuhan. Yung pinaka-author lang, hindi sama yung mga vloggers. Ano gagawin natin dyan? Kung lumutang man si alias Rene, ito, sabi ni Aling Lorraine dito. Pag palutangin si alias Rene, dalhin nyo sa Senado, doon imbestigahan. Diba? Tama naman eh. Kasi kayo, nung nag-iimbestiga kayo, kasama si alias Rene, nung mga unang-una, tuwan-tuwa kayo, star witness eh. Tuwan-tuwa kayo, pinaamin nyo, nagkwento si alias Rene, ayun, si Pastor Kibulo nasa Pasig, nasa Oblo. Ngayon, ito, kwento. Asa na kaya si alias Rene? Lalabas kaya ito? Meron kayang usapin na si alias Rene ay magsasabi pa ng totoo? Meron pa bang bidyong lumalabas? Kasi, kung si alias Rene, sabi ni Aling Ledesma, ay talagang lalabas at lalabas, hindi yan titigil. Maglalabas pa rin ang video yan. Oo nga no. Papaisip din si Aling Ledesma. Lalabas yan. Hindi yan titigil. Kagaya ng ibang mga vloggers na nandyan. Mag-i-expose. Nangyari. Isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Sabi ni Aling Marie, oo nga, 3 beses lang natin nakakita yung video ni alias Rene. Tapos wala na. Galing mo talaga, Aling Ledesma. Ito. Ito na sila. Presenting the new character. Sino kaya ito? May bagong muka sige, tuloy. Reported po over the weekend, nakita po natin yung Supreme Court resolution na humihingi po, actually requiring the House of Representatives to provide information relating to the impeachment of Vice President Sara Duterte. Again, reiterate po natin na malinaw po yung nangyari dito po sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ang pinag-usapan po natin dito, accountability sa usapin po ng paggamit ng confidential funds. Wait! Kailan nyo nabalitaan yan? Kasi meron bagong balita. Kapapasok lang, wala pang 3 araw. Yung lahat ng sinasabi nyo, sinagot na uli ng COA. Baka hindi nyo pa nababalitaan yan Igakwento lang ni Aling Marina. Naglabas ng COA, ang COA, ng isang patunay na lahat ng mga binibintang kay BP Sara na confidential fund, wala naman daw pandudurobong nangyari. Malinaw, tama ang paggamit ng pera. Bakit ito na naman sila mga kasama? Bakit? Yung iba ata ayaw na sumausaw siyempre itong katabi nito, siya yung chairman, naghahatak pa ng kasama. Hindi ko lang alam hindi ko sure mga kasama. Kasi sinagot na kasi ng COA. Ano ba ang petsa ngayon? Itong press conference nila, ngayon naganap yan. Baka siguro hindi sila naniniwala doon sa nilabas ng COA. Tanungin nyo yung COA. Kayo bumusisi. Pinag-usapan natin dito, accountability dito po sa threats laban sa Pangulo, laban sa First Lady, laban po sa House Speaker ng atin pong bansa. So, may bago na naman. Akala ko ba ano lang, confidential fund lang. Ayan na naman pala, meron naman kayong bagong kaso. Accountability sa threat daw, sabi niya. Kung yan ang sinasabi nyo, i-file nyo sa korte. Kasi hindi naman pang Senado yan Hindi naman pang Kamara yung usapin na yan yung accountability na yan At saka hindi kayo ang magdidesisyon yan, taong bayan. Ang nangyayari kasi, gumagamit sila ng 1, 2, 3, napakarami nila. Diba? Kung merong accountable
Kung may accountability si BP Sara dyan sa patungkol sa sinasabi nyo na threat, doon yung patunayan. Doon kayo. Kahit ikaw, pwede ka magsampa doon eh. Oo, magsampa ka doon ng kaso. Oo, versus BP Sara. Tapos sabihin mo doon sinasabi mo ang accountability. Ganun dapat. Hindi nagpapapress con kayo, sabi ni Aling Ledesma. Tapos sasabihin nyo, meron naman kayong bagong... Nung una, ang kaso, na sinagot ng COA. Yung una, yun yung hinahabol nyo. Ngayon, meron naman playbook. Accountability naman na Galing. Malinaw po yung paninindigan ng 215 representatives ng 19th Congress. Ang bilang po nito ay almost 70% ng kabuuan po ng mga kinatawan ng Kongreso na naninindigan na kailangan po impeach ang ating pong Vice Presidente. So, saan? Sige. Saan kayo naninindigan na kailangan i-impeach si BP Sara? Doon sa accountability na nag-threat si BP Sara? Yun lang ba? Paano mo mapapatunayan eh? Sinabi na nga doon ng ibang abogado na hindi naman threat yun. At saka hindi yun impeachable case. Walang impeachable doon. Oo. O doon naman, hindi kayo umusod. Hindi kayo umusod doon sa isa na sinasabi nyo na kailangan ma-impeach dahil nilustay ang 125 million. Kasi sinagot ng COA, nasupalpal na naman kayo, sabi ni Aling Ledesma. Ngayon, eto na naman. Yung ilan kayo? Naninindigan kayo na kailangan ma-impeach dahil lang saan? Nag-threat, sabi nyo. Nag-threat si BP Sara? I-file nyo ng kaso doon. Hindi dyan ang dami nyo nagpapapress con dyan. Hindi naman yung proper venue para kasuhan si BP Sara. Doon nyo kasuhan. Di ba nga, may nag-file na sa NBI niyan? Sinasagot na yan ng kampo ni BP Sara. Hindi pa rin kayo tumitigil. Eto pa rin kayo, latag pa rin dito, ganun pa rin dito. May bagong karakter pa silang kasama. Kung batayan para dito ay malinaw na malinaw. At malinaw din po yung jurisprudence sa usapin po ng initiation ng impeachment proceedings, no? Sa ilalim po ng Francisco versus House of Representatives at inaffirm po ng Gutierrez versus House of Representatives, ang requirement para po magkaroon ng 1-year ban rule ay yung pong mga rekisito, una, ng filing ng verified complaint at pag-refer sa House Justice Committee for action. No? Ito po yung supposedly dapat nangyari sa unang 3 na mga impeachment complaints, pero hindi po ito. Ano nangyari? Sino may kasalanan? Diba? Sino may kasalanan? Sisihin si BP Sara na naman. Dahil hindi na una yung 1, 2, 3. Inuna yung pang-4. Kanina ba yung pang-4? Di ba sa inyo yun? Sisihin na naman nila si BP Sara dahil hindi raw nauna yung 1, 2, 3 na case. Yung una, pangalawa, pangatlo, hindi raw yun ang inuna. Bakit yung pang-4 daw? Kasalanan ni BP Sara na naman. Ito, nangyari, there was no referral to the House Committee on Justice. But the 4th impeachment complaint, at isa po ito doon sa mga requirements din po ng Francisco at ng Gutierrez, ay yung pagkakaroon po ng 1/3 filing ng House members to the House Secretary General. Ito po yung nangyari. Alam niyo bakit dito sila nag-relay? Akala nila kasi mas mapapabilis ang impeachment. Kasi yung 1/3 na nagpisipirma, hindi rin umubra. Napahiya sila. Ngayon, akala nila doon sa mga pumirma, akala nila mapapa-impeach kagad nila si BP Sara. Hindi nila alam magaling ang BP Sara. Bakit? Abogada yun. Hindi umusog. Napahiya. Kasi aral-aral muna, sabi ng iba. Tsaka, tingnan nyo, masasampal sila dito ni Atty. Topacio. At talagang masasampal sila kung hindi naman daw magagaling, manahimik na lang. Ito. Dito natin na... Gusto nyo muna, tuloy muna natin ito kasi tuloy muna natin ng konti. Sa 4th impeachment complaint. So basically, yung pong rekisito in jurisprudence and in the Constitution ay buong buo at tama po nga na-comply ng 19th Congress o sapin po ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So, sa pananaw niyo yan. Pero bakit nagko-question ng Supreme Court? Sige nga, bakit nagko-question ng mga senador? Doon na kayo naniniwala sa mga pananaw nyo. Pero ang pananaw ng sambayanang Pilipino ay hindi kayo uubra.
Eto na sila. Bagong karakter in the house. Yan ang mga balita na, alam niyo yun, magandang pag-usapan. Kaya lagi kayong aantabay sa ating channel. Gusto nyo makapanood ng maayos na talakayan. Yan. Atty. Topacio, pwede ba pakibalasa? Naloloko sa pag-ibig. Attorney, nasabi nila yung mental health eh. Sabi ni Vice President ng PhilHealth, covered na raw po ang mental health. Ay, tignan natin. Ang galing. Yung mga ibang mga nasa Tanungin natin prosecution. Oo. Opo, Ayan na. Waway. Sabi ni Vice President Waway na wala na tayong magiging problema kasi covered na ng PhilHealth ang Ay, si mental Vice health. President Waway, napakasikat niyan, ha? Opo. Oo. Nagkaroon pa nga ng kanta tungkol sa kanya, di ba? Ano? Yung Waway, di ba? Ayun na naman siya. Ay, nako, Sir Waway. Thank you so much for giving us another, maganda to eh. Magandang coverage. Okay. Okay, and then, bakit ang hindi tingnan ni Laila kung talagang Yan na. constitutionalist siya? Eh yung bilis noong pagkapasa ng impeachment na hindi naman naintindihan ng mga miyembro ng House. Ayun! Nakikwento si Kadan Marcoleta. Opo. Biniro daw niya yung isang kasama niya sa House. Sabi niya, yan ba 32 pages na yan ay nabasa mo sa loob ng 30 minutos? Kasi 30 minutos 30 lang, minutes lang. pumirma na eh. Oh. Nabasa mo ba yan? Eh, that is a legal document. May mga legal terms yan na baka noon mo lang nakita. Ala. At hindi wala silang time mag-Google katulad ni Dan Fernandez. Paano Yung may nabasa mo, sabi niya, hindi nga. Inamin sa kanya. Sabi niya, isasuggest ko, gawin kang witness doon sa impeachment trial na hindi mo naintindihan. Sabi niya, wag na bang ganun? Kung hindi nila naintindihan at hindi sila kumbinsido doon sa nabasa nila na impeachment, hindi nila nasa yun. Ako pupusta. Karamihan doon sa pumirma. Iba ang motibo kung bakit sila pumirma. At inamin na ni Toby Chanco, di ba? Yan na. Binigyan ng kwarta. Ala. Oo. Ala, Ay, hindi ka ng kulta eh. Alay, bayad Kaya pa po nagsipirma ang mga luho. Allah, guys. Maaaring sila naman talagang catch the blessing lang naman. Tama naman, pag binigyan, tanggapin mo. Hindi tama yun, bribery. Bibigyan ka in connection with your official duties. Mali yun. Pag official duty, mali yun. Official duty nila yung pagpirma eh. Discretion nila yun eh. Tama ka dun. Di ba yun ang sinasabi ni Ambassador Tiglao labang kay Congressman Frasco? Umamin daw na. Kaya ako tumanggap ng pera ay nung AKAP, etc. para sa mga projects. Sabi ni Bobby Tiglao, bribery yan. Tama. Sabi ng totoo yung tao, dinimanda siya. Ganun ang trend ko ngayon. Pagka kayo ay nagsasabi ng totoo, ay ididimanda kayo. Delikado. Kasi gusto nila, tumahimik kayo, gusto nila matakot kayo. Natatawa pa nga ako Risa ng dinimanda, yung ididimanda daw ako. Hindi kami, we are not afraid. Sino ba nagsasabi sa'yo yung afraid ka? I'm also not afraid, kaya hinamon kita eh. Pambihira ka naman. Dapat hindi daw siya natatakot, kami matakot. Hindi nga kami natatakot, Ma'am Risa eh. Di ba ako nga nagsabing demanda mo ako. Meron ba ganun? Takot ka nag-ahamon. Kayo naman. May pinagluloko niya. Ito rin si Laila. Paano magkakaroon, paano ma-implement o masasapatupad ng Korte Suprema yung power niya under the expanded judicial power ng Korte Suprema at yung constitutional duty niya to provide a check and balance under a tripartite system of government kung hindi mo papayagan na ito ay kumuha ng information, sabi ni Attorney Torion, with whom I agree. Hindi lang po ako nagsasabi niyan. Isang magaling na abogado pa ang nagsasabi. Pambihira naman itong mga taong ito eh. Basta, alam mo, medyo panic mode na sila, tingin ko. Kaya kung ano-ano na sinasabi nila, di ba? Kaya nga, yung sinasabi natin na hindi nabasa, kaya sinabi siguro ni Senator Zubiri, that is a witch hunt. Nagalit sila. Witch hunt? Bakit witch hunt? Hindi mo nga naintindihan yung pinirmahan mo. Minadali, di ba? Ngayon, ang problema nila, ayan na naman yung pride eh. Akala nila immune sila, the rules do not apply. Ayan, inipit-ipit nila yung ibang mga complaint, di ba? Hindi nag-file, inipit nila, hindi nila pinroses. Yung pang-apat ang pinroses nila. Yan sinasabi natin ha. Masusupalpal yung mga bakulaw dito, lalong-lalo na yung nagsasalita kanina. Diba? Sinasabi niya na meron daw ganun, ganto, ganun, ganere. Ito, abogado. Tanong namin. Yung mama kanina, abogado ka ba? Ito, sasagutin ng magaling na abogado. Nakalimutan yata nila yung 1-year ban. Hindi ko nga malaman kung sino ang nagpapayo rito sa mga ito. Baka si Manang Laila, at saka si Teddy Te. Si Chel Jokno. Yan, tingnan nyo na lang record ng mga yan. Puro palpa. Kaya nagkakaroon ng butas. Di ba? Panalo na, butata pa. Yan tinatawag na
pera na, naging Bato pa. Senator Bato pa kasi pinag-dismiss ni Bato. Ayan, binigyan niyo ng reason para ipa-dismiss. Kayo ang palpak. Kanya, nung nakita yan ng Senado as an impeachment court, ay niremand. Pinabalik. Akala nyo naman kasi, kayong mga taga-House, hindi naman lahat, yung mga nagpapauto dyan sa liderato ng House, akala nyo walang makakapansin . Alam nyo minsan, ay sa sobrang pride, dyan kayo madidisgrasya. Sa sobrang yabang, di ba nakalagay sa Biblia yan, di ba? Pride goes before a fall. Pag nagyabang ka, ikaw ay babagsak. Anong nangyari kay Dan Fernandez yan? Anong nangyari kay Abante? Saved by the COMELEC lang yan . O kung hindi kayo ma-influensya sa COMELEC, dahil ang COMELEC ay pinamumunuhan ng dating abogado ng Pangulo at sumipsip kayo sa Pangulo, hindi ka naman mapoproklama, olats kay. Bago, mali naman yung sinasabing question mo . Mali pa yung procedure mo, late pa yung pag-file mo. O, kaso mo, binabraso nyo kasi alam nyo hawak nyo yung COMELEC . Alam nyo, anyway, umatakbo ang araw. Ano ngayon? Less than 3 years na. July 50 na. Darating din yan. O, di ba? Delikado. O, darating din yan. Bilog ang mundo, mga kasama. At alam nyo, yung mga atraso ng mga ganyan, babalik at babalik sa inyo yan. Ang karma ay hindi nyo maiwasan kahit anong kapit nyo sa poder. Yun lang. Oh, yeah. O parang si Kwan, si Gibo. Si Gibo pala ay Maltese. Ha? Ano? Hindi yung aso Hindi yung aso. Kasi meron pala siyang Maltese passport na booking. Ala. Kaya sabi, bakit daw siya ang defense chief? Nako. Sabi naman, in fairness kay Gibo, sabi naman niya, give up na niya yung kanyang passport noong 2022 nung siya ay tumakbo for senator. Recent lang yun O 2022. At naniniwala naman tayo, hindi naman siguro magsisinungaling si Gibo. Pero ang ating problema, bakit siya in the first place may Maltese passport? Yun. What reason? O that is the big question now. Kasi pag ikaw ay Pilipino at ikaw ay may ibang pasaporte, ay teka muna, what does that say about your allegiance to our government and your patriotism, di ba? Oo nga naman. Kahit mag-give up mo yun, ibig sabihin for so long, gaano ka katagal mayroong Maltese passport, gaano katagal dual citizen, gaano katagal divided ang allegiance mo between the Philippines and Malta. At bakit Malta? Ayun na, kung umabot ka sa video natin ito, naku, sabi ko nga sa inyo lalabas at lalabas ang baho, lalo na pag magaling na abogado ang makakatapat nyo. Kaya hindi ito natatakot dito sa senadora. Kahit sinong itapat nyo, hindi sila natakot. Kaya yan, hanggang sa muli paki-like and share ng video. Bye-bye!